Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya na sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat, at sa oras na ito, isa na naman pong issue ang ating i-review. Ito ay kung meron ba daw mababasa sa Biblia na sa pari lang magpakasal. Siguro nabuo ang tanong na ito, yun ay dahil sa maraming beses na namin sinasabi na ang kasal sa huwes, kasal sa mayor ay hindi kinikilala ng simbahang Katoliko na sacramental. Kaya yung nagpakasal sa huwes at nagpakasal sa mayor, kinukonsider pa ng simbahang Katoliko na live-in. Malamang yun ang reason ba't niya naitanong yun. So pakinggan natin kung paano siya sasagutin sa punto por punto sa kanyang katanungan, kung meron ba daw mababasa sa Biblia na sa pari lang magpakasal. Tanong po, may mababasa po bang talata na pag ikakasal ang isang tao ay sa pari lang? Pag ikakasal ang isang tao ay sa pari lang. Dapat sa pari lang. Dapat ay sa pari lang. Okay? Kung ang hinahanap mo ay letra por letra, wala akong matandaan na may nakasulat na gano'n. Ang alam ko lang, nung pinakasalan ni Jose, si Maria, sa pari nangyari yon, kasi pari ang nagsasagawa ng ng ritual sa Judaism. Pari ang nagsasagawa ng ritual doon, hindi naman pastor, hindi naman ministro. Pari ang nagsasagawa ng ritual sa Judaism. At ikinasal si Mama Mary doon at saka si Joseph, kaya pari ang nagkasal sa kanila doon. Yun ang alam ko. Pero yung mababasa talaga letra por letra sa pari lang magpakasal, wala akong nabasang ganun. Yung bro Eric. Yes, Brother Angel? Yes, may yung tamang konteksto po, hindi sa pari lang. Ang nausap sabi ni Jesus, from the beginning, from Genesis, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao, sabi sa Genesis natin. And then doon sa tungkol sa mag-asawa sa Matthew 19, ulit ng ating Panginoon Jesucristo na sabi niya doon bakit nang may nagtanong sa kanya, summarize natin, bakit daw pwedeng hiwalay yung ganito. Ang sabi niya, hindi pwedeng maghiwalay actually. Ang pinagsama ng Diyos, inulit yan sa Matthew 19. Pero sabi niya, pinagsama ng Diyos. So ngayon, ang sinabing pinagsama ng Diyos, ang tanong, sino ang pinagsama ng Diyos ngayon? Yun ang tanong, Pwede ba yung kahit sino na lang, na magkasal? So, ang lilinawin natin dito, may kinausap siyang authority, bro. Matthew 18:18. At sino ba yung mga yan? Unang-una, binigyan niya ng to bind and loose. Bigyan nga po, King James Version, Matthew chapter 18, verse 8.
Anumang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. English bro, Matthew, King James Version, yung bind and loose sila magbabind and loose. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. That's an authority from God mismo, no? God the Son. So bago siya umakyat sa langit, binigyan niya ng authority yan. Whatever you bind, siya magbabind sa mga tao. Sino ba yung mga apostol? Ano ba yan? Mga pari ba? So Romans 15:16 nga, RTPB. Ano tawag kay Apostol Pablo po? Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ang mga apostol, tao dyan pari kapatid. Kailanman walang sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na mayor. Wala siyang kinausap na whatever you bind here on earth. Walang ganon na sa mayor. Wala siyang binanggit na kahit kayong mga huwes. Hindi naman huwes yung mga apostol. Ang tawag dyan pari. So from the beginning hanggang sa huli nga, Revelation 5:10 nga po, pahayag for 5:10 hanggang sa pinakahuli ng ano bro, pari talaga kausap diyan sa Biblia, hindi yung sino-sino mayor o judge. 5:10 nga ng Apocalypse o pahayag. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila ay maghahari sa lupa. Pinagsama ng Diyos. Alin? Magsasama yung lingkod ng Diyos. Ayan, mga pari, lingkod ng Diyos. Walang binanggit dyan na si Mayor, lingkod ng Diyos. Walang binanggit dyan si Judge, lingkod ng Diyos. Kaya kausap ni Apostol, ng ating Panginoon Jesucristo, mga apostol, mga pari, whatever you bind here on earth. So, kung kukontrahin po ng mga ibang naalala ko tuloy yung pinost pro Wendell noon diyan tungkol sa civil marriage. May mga nagreklamo. Di ba mayroon pang binigay niya talata yung sa bigay daw kay yung tungkol sa tax yun bigay kay Cesar. Natawa tuloy ako, sa tax yun, hindi sa kasal yun. So natawa ako doon. Ngayon nagrereklamo sila di ba pareho lang yun, pinagsama ng Diyos ng civil, basta't may kayo gano'n. Kahit saan mo lang tingnan sa Biblia kapatid, walang binanggit, walang kausap ang ating Panginoon Jesucristo ng Diyos Anak. Wala siya binigyan ng authority to bind, no? Kundi mga lingkod ng Diyos lang, mga pari kapatid. So ewan ko kung may kokontra pa diyan. Kaya nga sabi ng mga kaparian natin ngayong panahon na to, kapalit ng mga apostol, ano sabi nila? Ang mga live-in o civil marriage, hindi yan Christian wedding. Bakit? Civil nga Kaya nga ang civil, nakakapag-divorce pa yan Bakit? Hindi lingkod ng Diyos Yun ang malinaw doon. Kaya nga civil marriage, they cannot receive any communion. Huwag nating ipilit yun kapatid sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hindi pwede ang civil sa Diyos dahil kahit anong gawin mo, si Mayor, hindi yan pari. Sabi sa Biblia, pari ang mga binigyan ng authority ni Jesus. Pari po, hindi wag natin ipilit yung si Mayor o si Judge kapatid. Yun po yung sagot natin. Salamat po. Brother Eric? Tama po bang sabihin ng isang mangangaral na pag siya ay mamamatay ay siguradong mapupunta siya sa langit? Ano yan? Tama ba na sabihin ng isang mangangaral na pag siya ay mamatay ay mapupunta siya sa langit? Opo. Kung siya ay membro ng isang sulpot na relihiyon, then hindi siya karapat-dapat. Well, Bro Jando, sagot natin dyan, Bro Jando. Roma 16 sabi ni San Pablo, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit. Na para bang nais pababain si Kristo. So, biblically kapatid, hindi yan maganda, no? That is pagmamataas sa sarili yan. Ang gumamit ng katagang aakyat sa langit ay si Satan, no? Isaiah 14:13-14, sabi ni Satan,
aakyat ako sa langit at uupo ako sa trono ng makapangyarihang Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, wag mong sabihin yan dahil yan ay bawal, no? Wag mo kahit pa mangangaral ka, wag mo na lang sabihin kasi yan ang nakasulat sa Bible. Wag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit. Kasali ka na diyan. Unless, no, sabi nga ni Bro Jando, kung nasa tunay ka na iglesia, halimbawa ng mga apostol, ay proven yun, sigurado yun na talagang aakyat din sila sa langit. No, pero kung tayo, kahit pa mangangaral tayo, hindi pa rin natin masisiguro ang sarili natin na tayo ngay mapupuntang langit. Unless proven by the church, kapatid. Bro, yung mga nagsasalita lang ng mga yung mga once save, always save eh. Lang sila, yun na, yung mga ligtas na sila. Nako po. Yung mga pastor nagbasa, no, nagparehistro, nagtayo na sarili without any authority, at sasabihin nila na may nabasa ang sumampalataya, maliligtas. So, yung, number one, yung yung Baptist, nako, Baptist, tapos yung Grace, yung Grace Gospel Church. Yan, once always saved din yan sila. Ligtas na sila. Born again. Lahat halos na. Sino ba yun? Yung pumasok dito, si Alex. Alex ba yun? No? Alexander. Si Alexander Santos. Kahit pa magkasala ako, ligtas pa rin ako. Yeah. So, yung basta tayo po, kaya nga sa Biblia, we're hoping, nagsusumikap tayo. Kaya nga sabi naman ni Jesus, tandaan po natin, doon pa lang sa mga aral niya, medyo yung denying yourself, talagang tingnan natin kung sino ba makakaano nun, no? Denying yourself, kayamanan sa langit, kailangan may sin of omission ka pang gawin, mga pagkukulang, may kasalanan sa isip, may kasalanan sa salita, sa gawa at pagkukulang. Tingnan natin kung gaano kadali, madali ba talaga maligtas. Napakaraming kasalanan na pwedeng magawang ikabagsak natin sa langit, kapatid. Paano masisiguro yun? So now, we're trying, no? Because Jesus said, ang mga salita ko ang huhukom sa inyo. So, lahat yan dapat. Doon pa lang sa bread and wine na sinabi na ang hindi kumain ng aking laman, no? Yan ay banal niya Eucharistia. Mga nagsulputan, wala nun. So, paano niya masasabing siya, ligtas siya? Wala na nga silang banal na osya. Wala rin silang confession. Sabi ni Jesus sa mga apostol na mga pare o na mga pari din, ayon kaninang binasa natin, may patawad niyo sa lupa, pagpapatawad sa langit. Ayaw nila ng confession sa pare. Paano sila maliligtas? So, question lang yon, no? So, mga pastor na to, ganun. Tapos wala sila sa tunay na iglesia. At sabi ni Jesus, ililigtas niya, iglesia niya. So, napakaraming mali at kulang sa turo nila. Tapos sasabihin nila, ligtas na sila. So, medyo delikado yung kapatid, no? Sige po, yun lang po. Next question. Sige po. Kaya ko po natanong yan kasi yung nag-Bible study kami kasi dito, every Saturday. Tapos yung preacher, Baptist. Sabi na nga, pag Baptist bro, normal yan. Maririnig mo talaga sa kanila yan. Ligtas na sila. One save, always save. Pinalig na yung tanong Kaya sabi ni Bro Jando, unless ka na sa tunay ka na iglesia, may kisiguraduhan pero hindi pa rin natin masasabi sarili natin, no? Unless ang church ang magsabi. Pero pag nasa tunay ka kasi, kung sabaga, pari ka, no? Halimbawa, sa atin, ang mga ngaral sa atin si Pope. So may malaki talaga ang posibilidad na mapupunta ang langit yun. Malaki ang posibilidad, no? Na talagang mapupunta kasi ginagawa niya talaga is pagiging pagpapastol. Pero ibang sekta, maririnig mong ganyan, ibigay mo sa kanyang Roma 16. Tingnan natin ano ang magiging sagot nila dyan. At saka naniniwala ako ba ni Jun Ray na mapupunta lang ng langit ng ibang sekta kung hindi sila mahilig tumira sa simbahang Katoliko. Pero hanggat napaka-paborito nilang pagpuhunan ng simbahang Katoliko, tira ng tira. Kung hanapan mo naman kung nasaan mo nabasa na aklat Katoliko yan, walang maipakita, pero tira ng tira, hindi ako naniniwala mapupunta sa langit yun. Ganun yan, Bro Eric. Yeah, pero ipag-pray pa rin natin, siyempre. Ayaw naman natin mapahamak ang lahat ng tao. Siyempre, ayaw natin. Kaso, hindi nila mapigilan dahil hindi sila makapag-convert kung hindi sila manglilin lang.
Halimbawa, sabihin nila na tayong Katoliko, yung Katoliko na yan, sumasamba sa Diyos-Diyusan yan, iwan mo na. O, totoo ba yun? O, mapupunta ba ng langit yung ganong uri ng tao? Sabihin na sumasamba tayo sa Diyos-Diyusan, may prueba ka ba? May aral ba tayo? Hanapan mo. Sabi ni Archie Aniedes, wala kang mailabas kasi ayaw niya ipalabas. Asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyo pero mabasa sa Biblia. Kaya ganun yun, bro. Brother Eric, okay na ba yun? Okay po. Isa pa po, last. Kasi, noong nakaraang Sabado, nagbasa kami ng talata, tapos hindi ko natanong kung anong talata yon. Sinabi niya na yung Parisiyo, pinabagalitan ng Panginoon at saka pinapahiya. Binabanggit niya kasi, Parisiyo at saka pare, iisa lang. Totoo ba yun? Ano yan? Pariseo at pare, mag-iisa lang? Ay, iba yun. Iba ang mukha ng Pariseo. Iba ang mukha ng pare natin. Nakapanood ka ba ng Passion of the Christ? Hindi pa po. Hindi ka nakapanood ng Passion of the Christ? Nako, ibang-iba yung ano doon, yung Paris. Try ko lang tingnan dito baka may... Okay, ano ba itsura ng Pariseo? Pharisee. Yan. Pharisee. Ito ang kanilang itsura. Ayan. O ang tanong, ganyan ba itsura ng paring Katoliko, bro? Hindi po. Ay, ang layo talaga. Itsura pa lang, ang layo na eh. O yung mga baluti sa katawan, ang layo. Ang paring Katoliko parang artistahin, Jericho Rosales ba paligarwin. Ang layo sa kanila itsura sa Pariseo. Ibang-iba. At kung titinan mo, Pharisee in Jerusalem today, tinan natin ng Pharisee in Jerusalem today. Tinan natin ang itsura. Asan ba? Pharisee in Jerusalem today. Eto. Malayo talaga, bro. Kahit saan mo tingnan. Malayo. Tingnan natin itong isa. Ang layo, Palakihin ko yung picture niya. Ang layo. Palakihin natin yung imahe. Yan. Wait lang ha. Ang layo. Hindi ganyan ang paring Katoliko. At saka ang hawak nila, Torah. Torah ang hawak nila. Ayan. So, napakalayo, bro. Bro Eric, okay na ba yun? Okay po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Eric. At lipat naman ako sa ibang magtatanong. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa gabing ito, meron na naman tayong sasagutin na comment sa comment section. Ito ay galing kay Ruwen DT5SO. Sabi niya, good morning bro, ask ko lang, pwede bang magkumpisal at mag-communion ako na Katoliko? Tapos kasal kami sa Aglipay. Kasi Aglipay ang asawa ko pero hindi naman ako bininyagan sa Aglipay. Kasal lang, salamat. Okay no, so pag sinabing kumpisal, pwede kang magkumpisal. Pero yung mag-communion, wag muna hanggat hindi kayo nakakasal sa simbahan Katoliko. Kasi sa pagkakaalam ko, yung kasal na hindi sa simbahan Katoliko, yun ay hindi balido sa paningin ng simbahan. Hindi siya balido. Sa pagkakaalam ko, binyag lang sa Aglipay ang ginawang ang pinahintulutan. Pero yung kasal sa Aglipay, hindi pinahintulutan yun. Ang authority ni Gregorio Aglipay galing lang sa sarili niyang tindig, sa sarili niya lang, hindi galing sa tunay na iglesia kasi siya ay tumiwalag. Siya ay tumiwalag, tayo ng kanyang sariling iglesia, si Gregorio Aglipay.
ay yung kanyang authority putol, no? Putol yung kanyang authority unless sinabi ng Simbahang Katoliko na balido, ikilalanin balido ang kasal nyo, yun, dahil sa authorization. Pero kung walang authorization, gaya ng binyag nila, walang yung kanilang kasal, walang authorization, yung binyag lang, sabihin, pwede kang magkumpisal pero hindi ka muna pwede mag-communion. Kasi tinatawag pa rin yung public sinners o considered as live-in. So, yun ang ating kasagutan sa naturang tanong. So, abangan nyo po mamaya. Meron pa tayong isa pang episode sa punto por punto. Maraming salamat po.